Ngayon, bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, tumayo muna ang lahat at tayo ay manalangin. Sige Joash, pangunahan mo ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata! Kamusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Ako nga pala si Binibining Jenaline Batingal, ang iyong guro sa araw na ito. Class, nais kong malaman kung sino ang lumiban sa klase ngayong araw. Mayroon ba sa inyong mga kaklase ang wala ngayon? Mabuti naman kung ganon. Ikinagagalak kong malaman na wala ni isa sa inyo ang lumiban sa ating klase. Class, ano nga ba ang tinalakay natin kahapon, Catrice? Magaling! Ano nga ulit ang kakapusan at kakulangan, Princess? Napakahusay! Bakit tayo nakakaranas ng kakapusan at kakulangan, Janiel? Tumpak! Maraming salamat, class! Batid ko na ang lahat ay naunawaan kung ano ang kakapusan at kakulangan. Ramdam ko ang pagkasabik ng bawat isa sa araw na ito. Kaya naman, magkakaroon muna tayo ng gawain. Handa na ba kayo, class? Mabuti kung ganon. Ang pamagat ng gawain ay bagay mo, choice mo. Para sa panuntunan, hahatiin ko ang klase sa 3 pangkat. Tingnan lamang ang ilalim ng iyong upuan upang malaman kung saang pangkat ka nabibilang. Sa unang pangkat ay yung may kulay blue. Sa pangalawang pangkat ay yaong may kulay orange. At sa pangatlong pangkat ay yaong may kulay red. Lahat ng kulay blue umupo sa kaliwang bahagi. Ang kulay orange naman sa gitna at ang kulay red ay sa kanang bahagi. At narito ang tanong. Ikaw ay nasa tindahan o sa mall. Magsulat ng mga bagay na iyong nakikita o nais bilhin o ang iyong binibili sa pang-araw-araw mong pamumuhay. At isulat ang iyong sagot sa ibinigay na Manila paper at marker sa inyong pangkat. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang makapag-isip-isip. Pagkatapos ay gamit ang graphic organizer, tukuyin ang mga ito kung ito ba ay pangangailangan o kagustuhan. At bibigyan ko lamang kayo ng karagdagang 2 minuto ang bawat pangkat upang gawin ang gawain. Natapos na ang oras, ipasa nyo na ang inyong mga gawain dito sa harap. Class, nag-enjoy ba kayo sa ating gawain? Mabuti naman kung ganon. At batay sa naganap na laro, inaasahan ko kayo na inyong masagot ang masusunod na tanong. Maaari mo bang isalaysay ang mga bagay na iyong nakikita o nais bilhin sa mall o ang binibili mo sa pang-araw-araw, Trisha? Magaling! Sa iyong palagay, ang mga bagay ba na iyong isinulat ay naipangkat mo ng tama, Juleza? Napakahusay! Batay sa iyong obserbasyon sa mga salaysay ng iyong kaklase, magkaiba-iba ba ang kaniyang pangangailangan at kagustuhan, Hazel? Tama! At para sa inyong sariling pananaw, ano ang ibig sabihin ng pangangailangan at kagustuhan, Bryle? Nakakamanghang sagot. Grabe class, napakagaling at napakahusay nyo talaga. Salamat sa inyong partisipasyon sa ating gawain. Bigyan ng 5 palakpak ang bawat lahat. Mahusay mga mag-aaral at maraming salamat Binibining Jenaline. Maayong adlaw, ako nga pala si Ginong John Ray na magtuturo sa inyo tungkol sa kung ano ang pangangailangan at kagustuhan. At bago natin tatalakayin ang mga paksang ito, batay sa inyong naganap na laro, sa iyong palagay, naipangkat ba ninyo ng tama ang mga bagay na ayon sa pangangailangan at kagustuhan? Tayo na at alamin ang kung ano ang pangangailangan at ang kagustuhan. Ang kagustuhan ay mga bagay na lubhang malaga upang ang tao ay mabuhay. Kung ipagkakait ito, magdudulot ito ng sakit o kamatayan. Mga halimbawa ay ang pang-araw-araw na pagkain, damit, bahay at tubig. Samantala, ang kagustuhan ay mga bagay na ginusto lamang ng tao
at maaari itong mabuhay kahit wala ito. Ang pagnanais na matugunan nito ay bunga lamang ng layaw ng tao. Ang mga halimbawa nito ay gadgets katulad ng cellphone, tablets, concert tickets at iba pa. Ayon kay Abraham Harold Maslow, ang pangangailangan ng tao ay mailalagay sa isang hierarkiya. Kailangan munang matugunan ng tao ang mga pangunahing pangangailangan bago umusbong ang panibagong pangangailangan. Kabilang nito ang nasa pinakailalim ang physiological needs. Kabilang nito ang biological na pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at hangin. Ang kakulangan sa antas na ito ay maaring magsanhi upang siya ay makaranas ng karamdaman at panghihina ng katawan. Pangalawa, ang safety needs. Kabilang dito ang mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan ng buhay gaya ng hanap buhay, pinagkukunang yaman at seguridad para sa sarili at pamilya. Pangatlo, ang social needs. Ito ay nauukol sa pangangailangan ng panlipunan, hangad ng isang tao na siya ay matanggap at mapasama sa iba't ibang uri ng pangkat at pamilya. Ang kawalan nito ay maaring magdulot sa kanya ng kalungkutan at pagkaligalig. Ang pang-apat naman ay ang self-esteem. Ito ay nauukol sa mga pangangailangan sa pagkakamit ng respeto sa sarili at sa kapwa, hangad ng tao na makilala at magkaroon ng ambag sa lipunan. Ang kakulangan nito ay magdudulot sa mababa o kawalan ng tiwala sa sarili. Ang actualization. Hangad ng tao na magamit ng husto ang kanyang kakayahan upang makamit ang kahusayan sa iba't ibang larangan. Tanggap ng taong ito ang katotohanan ng buhay. Meron ding mga salik na nakakaimpluwensya sa pangangailangan at kagustuhan ng isang tao. Kabilang nito ang edad. Ang pangangailangan at kagustuhan ay nagbabago ayon sa edad ng tao. Ang mga kabataan ay nasisiyahang kumain basta't naayon ito sa kanyang panlasa. Ngunit sa pagtanda ng tao, kailangan na niyang piliin ang kanyang maaring kainin upang manatiling malusog ang pangangatawan. Pangalawa, antas ng edukasyon. Ang pangangailangan ng tao ay may pagkakaiba rin batay sa antas ng pinag-aralan. Ang taong may mataas na pinag-aralan ay karaniwang mas malaki ang posibilidad na maging mas mapanuri sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Pangatlo, katayuan sa lipunan. Ang katayuan ng tao sa kanyang pamayanan at pinagtatrabahuan ay nakakaapekto rin sa kanyang pangangailangan at kagustuhan. Maaring ang taong nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho ay maghangad ng sasakyan sapagkat malaki ang may tutulong nito upang lalo siyang maging produktibo sa kanyang mga obligasyon at gawain. Pang-apat, panlasa. Isa sa mga salik na nakapagpabago sa mga pangailangan ay ang panlasa. Ang panlasa sa estilo ng paggamit at gupit ng buhok ng mga kabataan ay ibang-iba sa estilo ng mga nakakatanda. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon dadako na naman tayo sa paglalapat. Panuntunan sa parehong pangkatan, gumawa ng dula-dulaan na magpapakita ng sumusunod na tema. Ang matalinong pagpapasya, ipakita ang pagkakaroon ng matalinong pagpapasya sa pagpili ng pangangailangan at kagustuhan, gayon din ang mga salik na nakaka-impluwensya sa pangangailangan ng kagustuhan ng tao. Bibigyan lamang ang bawat pangkat ng 5 minuto upang makapaghanda sa gawain. Bawat pangkat ay may 3 minuto para ibahagi at ipaliwanag sa klase ang nagawang gawain. Unang pangkat, edad at antas ng edukasyon. Pangalawang pangkat, katayuan sa lipunan at panlasa. Pangatlong pangkat, kita, kapaligiran at klima. Rubric sa dula-dulaan, pamantayan, description, puntos. Pagpapalabas, nagpapakita ng pagkamalikhain, puntos 5. Tauhan, makakatuhan ng pagganap, puntos 5. Paksa, may kasiyahan at organisado ang diwa, puntos 5. Kaugnayan, maaring gamitin ang sitwasyon sa pang-araw-araw na pamumuhay, puntos 5. Script,
maayos at malinaw na pagkasusunod ng mga idea. Ngayon, dadako na naman tayo sa pagtataya. A. Unan ang patlang. Panuto, pumili ng sagutan sa loob ng kahon, tukuyin kung anong salik na nakaka-impluwensya ito sa kagustuhan at pangangailangan ng tao. So ito yung pagpipilian nyo sa kahon. Edad, katayuan sa lipunang panlasa, kita, antas ng edukasyon, kapaligiran, at klema. Unang tanong, gusto ng magkapatid na Gian at Jane na mamasyal sa park, ngunit mas kailangan ng kanilang lula na mapahinga sa bahay. Pangalawang tanong, ang estilo ng pananamit ng mga kabataan ngayon ay ibang-iba sa estilo ng mga mananamit ng mga nakakatanda. Pangatlong tanong, kagalang-galang ang mga pulis at guro sa suot nilang uniforme. Pang-apat na sagot, mabili ang heater, sweater at jacket sa Baguio. Panglimang tanong, nakabili ng magarang bahay si Carlo na isang presidente ng pribadong kumpanya. Malayo sa bahay niya, dati noon siya ay empleyado pa lamang. B. Tama o mali? Panuto, isulat ang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali. Pang-anim na tanong, ang kagustuhan ay ang mga bagay na hinahangad ng tao na mas mataas sa kanyang mga batayang pangangailangan. Pang-pitong tanong, ang pangangailangan ay ang mga bagay na dapat wala ang tao sapagkat hindi niya ito kailangan sa pang-aaraw na gawain. Pang-walong tanong, ang kabataan ay nasasiyahang kumain basta't naayon ito sa kanyang panlasa. Pang-siyam na tanong, maari ang taong nasa mataas na posisyon sa kanyang trabaho ay maghangad ng sasakyan sapagkat malaki ang may tutulong nito upang lalo siyang maging produktibo sa kanyang mga obligasyon at gawain. Pang-sampung tanong, ang salik na napapaliwanag ng pagbabago ng pangangailangan ng tao sa paglipas ng panahon ay kita. So, ito yung susi sa pagwawasto. Ito yung sagot. 1. Edad. 2. Panlasa. 3. Katayuan sa lipunan. Pang-4, 5, pang-5, kita. At pang-6 naman ay tama. At pang-7, mali. At pang-8, tama. Pang-9, tama. At pang-10, mali. Takdang aralin. Tanungin ang iyong magulang o nakakatandang kamag-anak kung ano-anong bagay ang pinaglalaanan nila ng malaking halaga sa araw-araw. Ito ba ay pangangailangan o kagustuhan? Itala ang mga bagay na ito sa inyong kwaderno at iulat ang natuklasan sa klase. Lagi natin unahin ang ating pangangailangan bago mag-isip ng iba pang pagkakagastusan. Ang ating pera ay ating pahalagahan.